Okay, para pag crossover, nandun, no? So what's up guys? This is Coach Ralph from Icon Basketball Training Camp. Today, tuturuan ko kayo kung bakit ginagawa yung mga bagay na to. Ba't pag magko-crossover, kailangan tapakin nyo sa sahig. Para saan ba yung mga bagay na yun, no? Like for example, magdi-dribble ka ng ganito, tapos, idadrag mo yung cone, no? Bakit? Para saan pa sa ginagawa, no? Today, i-discuss ko sa inyo kung bakit ginagawa yung mga bagay na yun. Para saan yun? Bakit siya ginagawa? So kung gusto nyo malaman mga ka-ballers, no, yung mga bagay na yon, panoorin nyo to hanggang dulo. Para saan po ba kapag mag-crossover tapos tinatapik yung sahig? Kaya ng ganito, no, mga ka-ballers, no? So crossover, tapik sa sahig. Crossover, tapik sa sahig. Crossover, tapik sa sahig. So para saan yun? Mga ka-ballers, kaya pinapatapik sa inyo yung sahig pagka magdi-dribble kayo or magko-crossover kayo. Kasi I want you to go as low as possible. Okay? Kasi minsan, pag magko-crossover tayo, mataas. Mataas masyado. Like for example, ganyan. So, ano nangyari? Natatapik. Bakit? Kasi hindi ka pa sanay na mag-stay low kapag magko-crossover. So, lalagyan ulit natin siya ng accountability. So, yung accountability niya, pag crossover mo, kailangan tapikin mo yung sahig, ha? Tapikin mo yung sahig. Sabi ng coach. So, ngayon, pag crossover mo, tinapik mo yung sahig, nakita mo kung gaano ko ka baba. So, pag crossover mga ka-ballers, no, kapag crossover lang ng ganyan, ang taas ko. Okay? So, kapag tinapik ko na yung sahig, tignan nyo mga ka-ballers, ha, pag tinapik ko na yung sahig, bumababa ako. Napansin nyo? So, pag crossover ko, tapik sa sahig, bumababa ako. Okay? So, ito yung accountability na tinatawag, no? I am forcing you to stay low sa pamamagitan ng pagtapik dito. So, lagi mo siya ginagawa as times goes by. Hindi mo namamalayan every time na magko-crossover ka, lagi nang mababa. Why? Kasi na-develop na yung muscle memory mo. So, paano na-develop yung muscle memory? Sa pamamagitan ng paggawa ng paulit-ulit ng isang bagay, no? That is why every time na magko-crossover, to force our trainees to stay low, kailangan patapikin natin sila sa floor. Okay? So coach, saan ba ang tapik sa floor? Meron kasi ibang mga trainees natin, mga ka-ballers, ganito yung ginagawa nila. Crossover sila, oh, touch the floor. Pag nag-crossover naman sila, tinatch yung floor, nandito. So, kung makikita nyo mga ka-ballers, pag nandito yung kamay, naka-open yung shoulder mo, no? So, pag naka-open yung shoulder mo, easily ka lang ma-off balance. Why? Kasi naka-open yung shoulders mo. Kapag magtatapi kayo ng floor, mga ka-ballers, ha? Ang tapik, kailangan yung gawin, mga ka-ballers, no? Kapag tatapikin yung floor, kapag magko-crossover kayo na drills, so, ang tapik ng kamay nyo, mga ka-ballers, dito sa harap, no? So, kung mapapansin nyo, pag nandito siya, mga ka-ballers, yung tapik, tignan nyo yung pwesto ng kamay ko. Okay? So, tamang-tama siya for crossover. Then, switch ka sa kabilang side. Remember, ang tapik dito sa labas ng paa. Hindi dito, okay? Kasi once na nandito niya, ang pangit na lang posisyon mo. So, easily beat ka na lang. So, once na nag-crossover ka, mga ka-ballers, yung tatapikin nyo outside the body. Okay? So, dito. Kung mapapansin nyo, pag crossover, dito na siya. Okay? Para pag crossover, nandun, no? So, nakita nyo, minimimic natin yung ganitong position ng pag-crossover. So, ito, protect na for arm bars purpose. Okay? So, cross, cross, cross. So, yun yung dahilan, mga ka-ballers, no? Kung bakit tinatapik yung sahig, no? That is for accountability. Para mapwersa natin yung katawan natin mag-stay low without even thinking. Ang nangyayari, pag tinraining mo lang na tinraining yung crossover, matitraining mo lang yung mataas na crossover. Okay? So, para mapwersa mo yung katawan mo, yung body mo nag-stay low, you have to touch the floor.